hapon guys. Narito kami ngayon sa bakanting lote ni Ugway. Ayan siya, maglalakad-lakad lang muna si Ugway. Kakatapos lang ng ulan. Pero mukhang uulan pa ulit mamaya. Ang dilim pa na langit. Papunta na kami dun sa aming bakanting lote dito. Ayan na siya. Ayan yung aking greenhouse. Sayang yung papaya namin, namatay na. Lakad-lakad na muna ulit si Ugway. Sobrang lakas ng ulan kanina. Ito siguro ng bagyo na tumama dito sa Quezon. Tuloy, ngayon ko lang nailabas si Mas Ugway nung medyo lumiwaliwanag na. Yeah. Kailangan ko lang ulit siyang banter. Baka kumain na naman ng bato. Okay lang kung dahon. Narito guys, papakita ko sa inyo kung yung mga tanim kong lettuce na pagkain ni Ugway. Nandito siya. Kaya ito yung aking maliit na greenhouse. Medyo pangit nga lang ang sibol na yun. Kakarbis lang na nasa ibabaw. Kaya napalitan ko na uli na maliliit. Medyo pangit nga lang yung mga dahon ng aking mga lettuce ngayon. Kasi hindi kasi masyadong maaraw. Kailangan talaga na kailangan ng lettuce ng araw. Medyo malalaki naman itong nasa parte dito. Siguro mga 1-2 linggo pa pwede nang i-harvest ito. Ayan, nagtanim din ako ng ibang variety na kulay pula ang dahon. Lolo Rosa. Ito yung aking punla. Kakaunti na. Kapalitan na uli ng tubig at madumi na. Puno na ng kukupit. Tapos yung punla ko kakaunti sa may punla. Babalikan na natin si Ugway. Ayun. Nangangain na naman ng lupa. Ayaw ko itong ibaba sa ano kasi nangangain ng lupa. Kaway. Lalakadin ulit natin. Araw ng linggo yung ngayon guys, kaya medyo pahinga tayo ngayon. Bandang hapon na eh. Dapat gagawa ako ng salad ng lettuce. Kaya lang medyo naubusan tayo ng pipino kaya hindi ako nakagawa. Mo. Lilipat lang kami guys, medyo malanggam pala dito. Makikita nyo yung sa liwan, yung kanyang shell. I think ko meron na siyang, wala pa naman siguro na pyramiding. Siguro sa gantong edad normal pa yung gantong bukol. Sana naman hindi siya magkaroon ng pyramiding. Yung pyramiding guys, hindi nakakaalam yung pag-angat nitong mga itong sa carapace niya. Kumbaga maganda talaga, perfect shape yung kanyang shell, bilog talaga. Yung iba kasi kapag na-dehydrate ang tortoise nagiging parang tusok-tusok ba yung kanyang ibabaw, kaya nga pyramiding ang tawag. Hanap lang kami ng pwestong hindi malanggam. Ito. Dito, para medyo may mga damo-damo.
Hindi ko alam kung bakit mahilig siyang kumagat ng mga kulay puting. Siguro dahil yun sa calcium. Kailangan niya. So, nagtanim si mama ng mulberry. Permissible na. Medyo makalat pa nga lang dito guys. Pag naubos na ito, tsaka malinis ito para gumanda itong lugar na ito. Kapag tanim ng madaming siguro mga pipito, mga talong, gulay. Ito yung saging na nahingi ko na senyorita. Nabuhay na. Lumaki-laki na rin. Sayang talaga itong papaya namin. Dahil pa naman bunga, namatay na. Matanda na rin kasi ang puno. Babalik muna ulit kami doon sa bungad. Ang dami langgam dito sa bakanting lote. Palibasa kakaulan lang kasi. Kaya siguro naglabasan. Oh, Ugwe, ang likot mo. Ayan si Ugwe. Ayun guys, yun yung aso namin, kakapanganak lang. Si Ugwe. Ayun, mangunguha kami ng habang naglalakad si Ugwe, mangunguha ako ng rambutan. Pumasok na ulit kami ni Ugwe dito sa loob. Tapos na yung kanyang paglalakad, medyo parang dumidilim na ulit kasi makabutan na naman kami ng ulan sa labas. Ito, babalik ko na siya sa kanyang kulungan para makapagpahinga na. Makain muna ulit ng lettuce. Yan. Yun. Siya. Bigyan ko lang ulit siya ng lettuce. So paano guys? Yun lang naman ang palaging ginagawa ni Ugwe. Bukas kasama na ko na ulit siya. Punta sa trabaho namin. Trabaho ko. Salamat sa panonood guys. See you soon.